hindi lamang kanyang mga disipulos na nandito sa verse na ito, kundi lahat tayo. So ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. So dito sa verse 2 ay nakita natin, nabasa natin na ang devil ay pumasok na kay Judas. Dahil alam natin na si Judas he was the betrayal of the Lord. So pumasok na ang devil sa katawan ni Judas. Kaya sinabi niya dito that evening much was being served at the devil had already prompted from Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. So Jesus knew that the devil prompted already into the body of Judas. So the Father will for him. Ibinukbok ng Panginoon ang Diyos Ama yung power ng Panginoon. So dahil alam na ng Panginoon na si Judas ay nandun ng devil na gumagalaw sa kanya. So ang ating Panginoon Ama ay binukbok na rin ang kapangyarihan ng Panginoon Jesus. So dito sa verse 4. So dito sa verse 4. So dito sa verse 4 ay please cut Nancy. So he got up from the meal, took off his outer clothing and wrapped towel around his waist. After that, he prepared water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them in the towel that was wrapped around him. So dito ay nabasa natin na ang Panginoon ay tumayo na sa kanyang kinaupuan at i-prepare niya ang basin upang sa ganun ay was his disciples feet agad. He washed the feet of his disciples. So pero dito nakita natin na si Pedro, Simon Peter ay ayaw niya na paghugasan ang kanyang mga paa. Dahil siguro ang inakala ni Simon dahil ang Panginoon ay Panginoon, kaya parang nahihiya. Kagaya din sa atin. Di ba nahihiya tayo halimbawa kung ang ating mga amo ay siya ang maghugas ng mga kinainan natin. Di ba? Nahihiya tayo? So siguro ganyan si Peter. Nahihiya na ang kanyang master ang siyang maghugas ng kanyang mga paa. Pero Peter did not want Jesus to wash his feet. So he thought like a man instead of receiving love from God. Amen. So dito ay nakita natin na kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Dahil lahat tayo ay gusto niyang hugasan. Hindi tayo kaaya-aya sa Panginoon. At no one is righteous in the sight of our God. But in front of Jesus, but Jesus loved us so much. Jesus loved His servants. So He wanted His servants to be ready for His betrayal. Dahil malapit ng ang Panginoon ay mabetray dahil siya ay magbabayad ng ating mga kasalanan. So, ang gusto ng Panginoon ay hugasan niya ang kanyang mga disipulos upang nakaredy sila pagdating ng araw ng Panginoon ay mawawala na dito sa lupa, ay magagamit na ang mga disipulos buong buo. So ganyan din tayo mga kapatid. Sila ang kanyang mga disipulos, ang kanyang huhugasan. Dahil ganun din tayo. Kahit sasabihin na tayo, we are a servant of God. But we are not, kung iisipin natin, we are not worthy to become a servant of God. Because we have so many weaknesses. We have so many weaknesses. Sometimes, hindi natin may concentrate na i-focus ang buong buhay natin
all servant of God. We are all messengers of God. So in doing this, sa paglilinis niya sa kanyang mga paa ng kanyang mga apostles, ay tayo ay magagawa din natin, because we are the servant of God. Magagawa din natin na hugasan ang mga paa ng mga gustong sumunod at makipag-isa sa ministry ng Panginoon.